Dear Tita El, magandang gabi po sa inyo and advanced Merry Christmas! Pakitawag na lang po ako sa alias na Ron. Amang ayaw niyo magpakilala. 38 years old na po ako at 14 years nang kasal sa asawa at merong 2 supling. Masaya ang unang dekada ng pagsasama namin. Pinaghandaan at pinag-ipunan pa namin ang 10th year anniversary namin. Out of the country kasama ang mga bata. Lahat kami first time mga ibang bansa. Pagkatapos, na-assign po ako sa Mindanao. 6 months lang ang assignment ko pero naging 9 na buwan po sa aktual. Hindi po nag-work sa amin ang long distance relationship, lalo pat baliktad ang oras namin kahit pareho kaming nasa Pilipinas. Panggabi kasi siya sa trabaho at pag break time ko, tulog na siya. At sa gabi naman na mayayari na ako sa maghapong pagod sa trabaho, nakakatulog na rin ako agad at di na sila nakakausap ng mga bata. Puro chat na lang kami at halos hindi na po nagkikita kahit na sa online. Pati weekend, ganun rin. Di ko alam kung nagkatamaran na lang ba. Nang finally, makauwi na ako sa pamilya, bumawi po ako sa kanila. Pero wala pang 2 buwan, pinabalik ako sa Mindanao. Ganon ulit ang nangyari. Palaging putol-putol ang kumustahan. Nauwi sa palagi ang pagtatalo, kahit nung nakauwi na ako, parang ang hirap ng bawiin nung dating payapa sa bahay. Naririnig na rin ng mga bata ang sigawan naming mag-asawa araw-araw. Minabuti po naming maghiwalay bago tuluyang mawala ang respeto namin sa isa't isa. Ito sa mutual decision, Tita El. At sa ngayon, 2 years na kaming hindi nagsasama. 2 years na po kaming magkahiwalay. At ako ay nakahiwalay sa kanila. Maayos naman po yung co-parenting namin at di rin kami parehas na pumasok sa bagong relasyon. Trabaho at mga bata pa rin ang priorities namin. Nung nakaraang buwan, pinayagan niya ang request namin ng mga bata na sama-sama kaming makapag-Noche Buena at magpasko ngayong taon. Napakasaya ko lang, Tita El, na pumayag siya. Mahal na mahal ko po ang asawa ko kahit nung mga panahong sumbatan at bangayan lang ang lumalabas sa mga bibig namin. Hindi po nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Siguro, mas nangibabaw lang yung pride at demand ko na sana pakinggan niya naman ako. Naniniwala akong maiaayos pa namin ang aming pagsasama, Tita El, pero natatakot akong ibukas sa kanya ang tungkol dito dahil baka marong timing ako o ma-miscalculate ko yung sitwasyon. Paano ko kaya masusuyo ulit ang asawa ko, Tita El? For sure, magugustuhan ng mga bata ang gagawin ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ron. Ron! Hindi mo sinabi sa sulat mo kung ano bang trabaho mo. Ano bang trabaho ni Ron? At nadidestino siya sa ibang lugar. Site engineer daw si Ron. Oh, dami pera. Ron, unang-una, kahit pa malaki ang sinasahod mo, family first. Siguro para sa iba dahil dahil taas kilay, di ba? When I say family first, kung nagkahiwalay na kayo ng asawa mo dahil sa trabaho mo, parang teka lang, parang may mali doon. Di ba kaya nga nagtatrabaho ang isang padre de pamilya o ang isang babae dahil para sa kanyang pamilya? So ano nangyari? Co-parenting na lang kayo o hindi kayo magkasama sa isang bubong. Okay, I get it, you're still a family. It's just that you're not together. But you still love each other. Saya-saya ng pakiramdam mo noong pinayagan ka ng ex mo, na asawa mo pa rin naman, naghiwalay lang kayo ng tirahan, di ba? Ang saya-saya mo dahil pumayag siya to have Noche Buena with you
nasama-sama kayo ulit after 2 years ng pagkakahiwalay ninyong dalawa. It must have meant something for her. Sabi mo, 'di ba, siguro naunahan lang ng pride at ng galit. Malay mo, ganun din siya. Kaya nga okay na siya ngayon eh. Sige, Noche Buena tayo together. Noche Buena lang ba talaga ginawa nyo? Weh! Totoo? Maniwala ako sa'yo. Talaga? Yung hamon lang ang tinikman mo, Ron? Come on. Hindi ba? Kahit ako kung ako tatanungin mo, sa tingin ko, meron pang pag-asa na maisalba mo yung marriage mo. Kung parehas naman kayo na hindi tumitingin sa ibang lalaki o sa ibang babae o hindi kayo naghahanap ng ibang pag-ibig, 'di ba? At nagko-co-parenting pa rin kayo ngayon, bakit hindi mo subukan ulit? Paano mo mami-miscalculate o paano mo marorong timing ang isang bagay? Hindi ba dapat ASAP yan? Di ba dapat ASAP na yan na magkabalikan kayo? Kasi gusto mo bang lumaki yung mga anak mo ng ganyan? Okay, co-parenting. But if you still love each other, why don't you give it another shot? Diligawan mo ulit. Di ba pwedeng tumanggi sa trabaho bilang site engineer? Or, hindi ba pwedeng isama mo yung family mo doon? Kahit na months lang ang destino, or baka pag bakasyon, papuntahin mo doon yung mga anak mo at yung asawa mo para nakikita nila kung paano rin yung trabaho mo. Hindi ba pwedeng mag-leave ka sa loob ng ilang buwan ng pagiging site engineer mo sa malayong lugar? Hindi ka ba pwedeng mag-leave ng ilang araw or isang linggo para lang makapiling ang mga mahal mo sa buhay, ang pamilya mo? Kasi kung parehas kayong magmamatigas at wala naman sa inyong may gustong mag-adjust or mag-compromise, hindi talaga yan mag-work. Minsan, kahit na tayo yung lalaki, kailangan, kahit na ikaw yung macho at may muscles, minsan kailangan tayo rin yung nagbe-bend para sa mga asawa natin. 'Di ba? Siguro kailangan nyo lang mag-compromise. And hopefully, hindi na kayo mag-away ulit. Sayang yung 14 years ninyong mag-asawa kung mauuwi lang sa dahil sa nadestino ka sa malayong lugar kaya kayo nagkahiwalay. 'Di ba? Naiintindihan ko, siguro ginagawa mo ngayon para sa pamilya mo. Pero kung nasira naman ang pamilya mo dahil dun sa ginagawa mong trabaho, parang mali rin naman yata. So maybe you can compromise. Take your kids with you, take your family with you. She has work, baka naman pwedeng i-adjust. Or mag-leave ka para madalaw mo sila. 'Di ba? Or if you can say no, 'di ba? Baka pwedeng dito ka na lang sa Metro Manila o sa mas malapit like in Luzon para nakakapagbalikan ka, o di much better. I guess you have to explain to your employers na, teka lang sandali, nagkahiwalay na nga po kami o 2 taon na kaming magkahiwalay. 'Di ba? Priorities. Ano ang nasa top of the list, Ron? Is it work? Then family? Or is it family first, tapos susundutan ng trabaho? So, nasa sayo na yan. Okay?